dear beloved, Boss Mike Cervera. Wait dyan. Wait muna dyan. Ito pa, marami yan, mga kababayan. Problema. Yan. Yan pa, mga kababayan. Alam nyo na, Ayan na, mga kababayan. Ayan na, ha? Hindi lang yung mga yan yung makikita nyo sa social media. Gamit na gamit nila ang iglesia. Oo, ewan ko ba bakit ganyan? Totoo ba o hindi? Kasi maraming nalilito dyan. Kicks TV, magpaliwanag ka. Dahil marami tayong mga kababayan, ang nalilito na kung ano ba talaga ang totoo. Kasi ang mga DDS, ulitin ko, gamit na gamit nila itong plano na pag-rally, prayer rally ng mga iglesia. Saan? Sa Luneta. Kita nyo, mga kababayan? Tulad nitong isang tanga, mga kababayan. Sino yan? Alam nyo naman yan. INC Peace Rally is coming. Tumodo tayo dito. Kita nyo yung mga banat na ganito? Let us all join them sa 13th. Ng January. Mga kababayan, hindi naman bobo. Ang alin? Ang administrasyon, no? Kaya Kicks, magpaliwanag ka, Yun, si Joey, alam mo naman ito. Kahit hindi naliligo. Diba? Alam mo itong DDS to. Paano ngayon yan? Salamat sa pangunguna ng INC, sabi rito. So ano ba ito? Rally ba para kay Sara? O rally talaga para sa katahimikan ng bansa? Kung rally ng katahimikan ng bansa, sama ako dyan. Oo, sama! Pero, kung mga ito, nandiyan, makikita, mga kababayan, nandiyan sa rally. At, lalong-lalo na, hindi katanggap-tanggap na sila magsasalita sa mismong entablado nila. Ibig sabihin, mga kababayan, itong rally na to, para talaga kay Sara. Diba? Para kay Sara. Ito lang, Ngayon, kung yung mga yan ay hindi natin makikita at hindi natin makikita sa mga entablado, mga kababayan, ako naniniwala. Oo. Pero hindi ko pa rin tinatanggal yung aking paninindigan na ang mga iglesia ni Kristo hindi sasama sa mga demonyo. Di ba? Hindi sasama. Ngayon, kung ito naman ay welcome ang lahat at isiksik nila yung mga sarili nila ron, mahalata at malalaman naman natin yan. Di ba? Malalaman naman natin yan. At sigurado naman na yung rally kasi kumpirmado na. Meron na silang permit galing sa Maynila. Tama? Oo. Ang problema, isa pa, mukhang ang mga kapatid nating iglesia, mukhang hindi nila binubulalas kung ano talagang petsa. Di ba? Pero itong mga DDS, alam na alam nila. Bakit? Bakit ang mga DDS alam na kung anong petsa? Sabi nga sa balita, hindi makapagantay yung iba. Sabi nga nung iba, nung nasa, sa balita, kasama si Marcoleta, hindi kayo makapaghintay Nauuna pa kayo sa amin ganon mga kababayan. Ganon Alam nyo mga kababayan, eto lang yan. Oo. Siyempre hindi rin papayag ang iba. Kung sakasakali lang, hindi rin papayag ang ibang mga religious group. Tandaan nyo, ang nagsampa ng pangatlong impeachment ni Sara ay galing sa mga religious group. Hindi rin naman papayag yung mga yan na kampihan ng iglesia ang mga Duterte. Tandaan nyo, konektado yan. Kapag kinampihan mo si Duterte, ang kanakampihan mo rin ay yung isang rapist na pastor.
Sabi pa nung iba mga kababayan, magsama-sama-sama raw eh. Ultimo yung mga taga QOGC at iglesia, joint force daw sila. Yan ang pinapakalat, mga kababayan, ng mga DDS. Hindi sa akin galing yan. Oh, hindi sa akin galing yan. Di ba? So mga kababayan, ano ba? Pagka ganito, marami rin hindi papayag na ang iglesia ang mamumuno para pabagsakin si Pangulo. Hindi po papayag ang mga tao. Oo, hindi papayag. Ulitin ko lang uli. Pero hindi pa rin, hindi nawawala sa akin paninindigan na ang mga INC ay sasama at kakampihan ang mga Duterte dahil kilala na naman natin sila. Sabi nga nung isang kasama natin, lahat ng mga karumal-dumal na mga gawain ng mga politiko sa bansa, abay sangkot sila. Tama? Usapin ng droga, pangalan nila nakakabit. Usapin ng pogo, pangalan nila nakakabit. Usapin ng pagpatayan, pangalan nila nakakabit. Duterte ng Duterte nakakabit dyan. Pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, kahit laway, hindi natin maamoy yung mga Duterte. Tama? Diba, mga kababayan? Tapos, ang style, magpapaawa. Merong style dyan, sasayaw na kahit may benda. Oh, kita nyo? May style dyan si Digong, magbabay barabarangay, iiyak-iyak siya. Anong klase? Ano yan? Di ba? O yan, mga kababayan, o kita nyo yung mga pananaw pa ng iba na mga DDS, ha? O. Sabi dyan, kita nyo, sabi na itong isang, nako, dahil sa pagdami ng bangag sa Pilipinas, hinihiling ko na sana magkaroon na ng the big one na lindol. Kita nyo? O di ba naman mga demonyo talaga ito? Pagka ba nagkaroon ng the big one, hindi damay-damay lahat ng tao? Damay-damay yan, walang liligtas dyan. Yan, ganyan sila. Ganyan sila mananaw. Yan ba ang kakampihan ng ANC? Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala na ganitong mga pananaw ang sasamahan ng mga ANC. Eto, sabi rito, the big one na lindol sa Metro Manila at Norte. Kita nyo, mga kababayan, maraming BBM supporters dyan. At building, lalong maperwisyo ang mga BBM supporters. Magkagutay-gutay na. Magkagutay-gutay at magkalasog-lasog ang katawan nila. Makademonyo. Eto ba, Argo, yung sinamahan mo? Argo, ang mga BBM supporters magkagutay-gutay, magkalasog-lasog ang katawan nila. At magkalasan. Magkalasan sa takot ang mga tao. Sama, no, mga kababayan? Sama. Kaya mga kababayan, yung mga ganyan na pananaw, teka muna, di ba? Ito pa, pinapakalat ng mga DDS. Pasok. Alam nyo na ba ito? Ito, mga kababayan, yung kanilang birada talaga eh. Mga kababayan, ito na. Pinapakalat to, hindi sa akin galing to, mga kababayan, Ulitin ko lang. Galing to sa mga DDS. DDS ang mga gumagawa niyan. Aloy. Po, alam nyo na ba ito? Isang nakakagulat na announcement mula sa INC or Iglesia ni Cristo na sila ay magsasagawa ng malawakang rally. Yan, mga kababayan. Diba? Announcement galing sa mga Iglesia ni Cristo na magsasagawa sila ng rally. Ulitin ko lang, walang problema diyang, karapatan ng marami yan. Maraming mga gumagawa niyan sa Luneta, yung nag-prayer rally, si Brother Eddie, ng ano ba yan? Diyan sa Bulacan. Ano ba yung relihiyon nila? Born again. Isa pang madalas dyan, El Shaddai. Diba nagsasagawa dyan? Kaya mga kababayan, bigay din natin sa iglesia yan. Diba? Hindi naman po pwede na yung ibang mga reliyon pwede dyan sa iglesia, sa Luneta. Tapos yung mga iglesia hindi pwede. Diba, Iron Rock? Dito na yung isang boss ko. Naku, loyalistang puro. Iron Rock! Hindi tayo nagkita. Diba? Hindi tayo nagkita.
Ito na. Ito yung mga pinapakalat nila eh. Ulit. Naku po! Alam nyo na ba ito? Kita nyo, yung birada pa lang. Naku po! Para GIL, kay Brother Brother Eddie. GIL, eto. Sige. Naku po! Isang nakakagulat na announcement mula sa INC or Naku, isang nakakagulat na announcement galing daw sa INC. Iglesia ni Cristo na sila ay Iglesia ni Cristo, binanggit pa ng buo. Kicks TV, nandiyan ka pa ba? Kicks, lumabas ka. magsasagawa ng malawakang rally dahil sa hindi nila pagpabor sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Sa akin lang mga kababayan, maling-maling impormasyon ito. Sana lang mga kababayan, meron naman tayong batas na umiiral at yan naman ay nangyayari ng naayon sa mga sinusunod nating alituntunin. 'Di ba? Dito sa bansang ito. Sana para sa akin para sa akin lang. Siguro mas magandang kung ako lang masusunod, wag na lang wag na lang ituloy yan. Pero ulitin ko mga kababayan ulitin ko. Yan ay karapatan nila. Kaya wala tayong magagawa diyan. Ano 'yon? Bihirang-bihira natin marinig or mabalitaan man lang na sila ay lumalahok sa mga ganitong sitwasyon. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Ang huli kong nakita dyan nung panahon ni Erap. Sumama sila sa EDSA 3. Di ba? Tuloy. Mukhang hindi na rin masigmura ng mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Ayan na nga ba sinasabi ko. Pagka ganitong pahayag nako, mini-mislead na nila yung tao. Mukhang hindi na daw masigmura ng Iglesia ni Cristo ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Di ba? Yan ba'y tama? Sumahaluan na ng politika. Papayag ba ang mga Katoliko? Lalong-lalo na majority ng mga Katoliko ay gobyerno tahimik na sumusuporta. Paano yan? So ano ibig sabihin nito, Argo? Gusto ba ng gulo? Tapos meron pa, mga kababayan meron pa. Si Jay Sosa, tignan nyo yung post niya. Meron pang sinasabi na kailan ba daw tatakbo? Sino? Si Pangulong Bongbong, ang tawag pa niya, Junior. Na ay magkakaputukan na raw. Bakit? May alingas-ngas mga kababayan na mayroong nire-recruit ang mga Duterte na mga junior official para sumama sa katarantaduang pinaglalaban nila. Kita nyo mga kababayan, etong kaparaanan na ganito, kadispiraduhan. Etong kaparaanan na ito, talo ang mamamayan. Diba? Etong kadispiraduhan na ito, mga kababayan, tandaan nyo, ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Hindi ito makakabuti sa ating bansa at ang ating gobyerno. Tandaan nyo yan, magulo yan. Binoto namin, tatanggalin nyo? Hindi kami papayag. Papayag ba kayo? Binoto natin, tatanggalin nila? Hindi pwedeng ganon. Diba? May kasalanan. Dalhin nyo sa impeachment. Impeach nyo si Presidente. Diba? Si Sara, maliwanag. May mga ebidensya. Dapat lang impeach siya. Diba? Dapat lang. Tuloy. Ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno, kaya pati sila ay pumapalag na. Kita nyo? Pagpalag pala ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga tanong ko, ang mga kapatid ba sa Iglesia ay sasama sa mga demonyo tulad ni Digong at ni Kibuloy? So, kung mangyayari yung mga kababayan, parang sinasang-ayunan nila yung gawaing masasama netong mga taong nasasakdal. Di po ba? Di po ba? Yan ang sinasabi ko. Pero ulitin ko ulit. Ito'y paulit-ulit ko. Hindi po nagbabago yung aking paninindigan na ang mga kapatid sa iglesia ay sasama sa mga yan.
Di ba? Oo. Wait lang, may tumatawag. Oh. Partner. Good morning, partner. So, yun. Di ba, mga kababayan, hindi ko lang pwedeng hindi sagutin dahil trabaho. Tuloy natin tong video. Pinagkakanakana ng mga to. Paano na lang kung sumabay pa ang KOJC ni Pastor Nako, patay na! Paano na lang daw kapag sumabay ang KOJC? Kicks TV? Papayag ba kayo? Kasama nyo ang KOJC na pinangungunuan ng isang nasasakdal ngayon sa samot-saring mga krimen na karumal-dumal? Magsasama kayo? Ganun ba? Ganun ba gusto mangyari ng mga DDS? Kadispiraduhan to, mga kababayan. Kadispiraduhan to. Oh. Sama daw yo, combine sila oh. Nako. Kalma muna kayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tatihan ka. Tuloy natin mga kababayan. Minsan mahalaga talaga yung pagrespeto ng bawat isa sa atin sa kahit anong mga bagay dito sa ating mundo, no? Pero mga kababayan, siyempre tayong mga Pilipino, tama rin naman sila kung tingin nila may kalabisyan, bakit hindi nga naman? Pero kapag nakita rin naman natin, tayo rin, karapatan din natin, na kapag may kalabisyan, hindi naman tayo magsasawalang imik, mga kababayan? Di ba? Tuloy. Buloy, tiyak aapaw ang mga kalsada partikular sa EDSA. Narito ang official na announcement ating Yan na nga mga kababayan. Yan ang aapaw. Siyempre nga naman, alam naman natin, yung pagkakaisa, bilib tayo dyan. Pagkakaisa ng iglesia, bilib tayo dyan. Oo, bakit kanyo? Pag nanawagan, napatunayan ko yan. Nakita ng dalawang mata ko. Nakasama ko yung mga mismo. Yung mga yan mismo, nakasama ko. Pagka nakita natin, magkakasama-sama na. DDS, KOJC, Anti-Marcos, at ilang mga hakot at mga kapatid sa iglesia. Ano tawag dito, mga kababayan? Ano ang tingin nyong magiging resulta nito? Hindi lahat ng mayorya na Pilipino ay sasang-ayon dyan. Mga kababayan, hindi sasang-ayon. Di ba? Kung hindi ito, ilalabas din sa mga lansangan. Lalabas ang mga tao sa lansangan para protektahan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. So ano ang mangyayari? Pagkakahiwa-hiwalay, pagkawatak-watak, magwawagi ang alin? Ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte, mga kababayan, yan ang hangarin, mapagwatak-watak tayo at magulo itong bansang ito. Ayaw nila ng katahimikan, mga kababayan. Ultimo nga, pakikipagkaibigan ni Pangulo. Binibigyan nila ng masamang impresyon. Hindi ko makita, mga kababayan, yung kadahilanan kung bakit ba pati pakikipagkaibigan ng isang mabuting leader dahil siya ay presidente ng pangkalahatan. Pag ikaw ay presidente, anti man yan o pro, sang-ayon sa iyo, di sang-ayon, presidente ka ng mga yan. At naniniwala ako na tama yung ginagawa ni presidente na pagsama sa mga dating mga katunggali, sa mga dating kritiko, para magkasundo-sundo, para magkaroon ng pagkakaisa. Pero bakit, mga kababayan, nitong mga Duterte hindi nila magawa? Bagkos talagang pinipilit nila na pababain si Pangulo. Pinipilit nilang sirain ang gobyerno at ang bansang ito. Diba, mga kababayan? Kaya tayo, mamimili tayo, sabi nga nila. Pipiliin ba natin yung mali o pipiliin natin yung tama? Siyempre, mga kababayan,
Doon lagi tayo manindigan sa tama. Doon tayo manindigan sa mga taong mga totoong hangarin sa bansa. Hindi sa mga taong mahal lang nila yung sarili nila at pansarili lang na interes ang hangarin at ginagamit lahat para sa kanilang pansariling kapakanan. Tama? Tuloy. Pakinggan at panoorin. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. So yan yun mga kababayan. Ano? Yan yun. Pero mga kababayan, sabi ko po kanina, huwag natin ding alisin yung opinion ng ibang tao. Di ba? Dahil nga may mga pahayag na ganyan, na tulad ng mga ganito, yung mga ganyan, at yung video nga katatapos lang, INC Peace Rally is coming. Tumodo tayo dito. Let us all join them sa 13th. Salamat sa pangunguna ng INC. Ang nananawagan mga kababayan ay kilala niyong hindi naliligo daw. Opo At dati nating kasamahan, mga kababayan, sa pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Di ba? Ngayon, matitiis nyo ba ang ilan nating mga kasamahan na magpahayag din ng kanilang mga opinyon at pananaw? Hindi. Kailangan nating irespeto din dahil nga may mga ganitong mga pinapahayag ang kabila na ang kanilang kampo ay nandoon si Kibuloy, si Digong, si Sara, si Bato at si Bongo. Tama ba mga kababayan? Panoorin naman natin itong sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano naman ang kanyang opinyon at pananaw. Ng Iglesia ni Cristo dahil pinili nilang kumampi sa kadiliman at kasamaan. Yan, mga kababayan. Ulitin ko sa mga kapatid nating iglesia, hindi ko masisisi itong mga kapatid natin. Saan? Sa kanilang paniniwala. Bakit? Kasi nga mga kababayan, ulitin ko lang uli. Abay, nauuna yung mga DDS na nakakaalam na may rally ang mga iglesia ni Cristo Ano ba yan? Ini-inform ba sila? Iniimbita ba sila? Hindi ba't dapat kung talaga kayo ikakampi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba't dapat yung mga loyalista ang inyong inaakay para sa inyong panawagan dahil yan naman ang aming panawagan. Katahimikan para sa ating bansa. Yan ho ang kagustuhan namin Ulitin ko lang, walang lalabas na mga tutuligsa sa mga Duterte kung sila'y maayos na nakikiisa tumutulong sa gobyerno niya. Di ba? Ganon. Kaso hindi. Sino ba ito? Nasa ibang bansa itong vlogger na to. Malaki ang problema ng Iglesia ni Cristo dahil pinili nilang kumampi sa kadiliman at kasamaan. Biruin nyo ba naman, sumuporta dito kay Mary Grace Piatos? Pangalawang Ulitin ko ulit mga kababayan, masisisi ko ba sila? Hindi. Bakit? Ganyan na magiging pananaw ng karamihang mga Pilipino na iisipin nila na kumakampi ang iglesia dahil sa mga pahayag din mismo ng mga nasa kabilang panig. Ito si Sara, hanggang sa ngayon mga kababayan, wala pang nasasagot na malinaw yan patungkol sa mga hinahanap nating mga pondo na ginastos niya. Ito maliwanag na meron na itong mga ebidensya. Tama po ba? No. Naniniwala ako sa iyo, Kicks TV. Yung nga ang paulit-ulit ko, di ba? Hindi ako naniniwala. Pero hindi natin maiiwasan yung mga pananaw ng iba. Dahil hindi ako sila at sila'y hindi ako. Magkakaiba kami. Ang mga bunganga niyan, hindi ko naman mapipigil Di ba? Sa kanila yan sa kanila yan. Eto na. Ulitin ko lang. Bata,
Pasok. Malaki ho ang problema ng Iglesia ni Cristo dahil pinili nilang kumampi sa kadiliman at kasamaan. Biruin nyo ba naman, sumuporta dito kay Mary Grace Piatos? Pangalawang beses na ho nilang ginawa ito. Nung una, nung 2001, kung saan kumampi sila kay Erap, ayun, na-impeach. Ngayon, kumampi sila dito. Yun na, hindi. Ito naman, hindi hindi rin naman ako tutol. Ako, sang-ayon ako. Bakit? Sang-ayon ako sa pagkampi nila kay Erap. Bakit? Binoto ng taong mamamayan yan eh. Binoto ng mamamayang Pilipino yan eh. Oo eh. Diba? Pinatanggal nila eh. Sa pangunguna ni Gloria eh. Biruin nyo, inagaw yung kapangyarihan. O, eto na ngayon. Balikan natin ang resulta. Nagdulot ba ng maganda sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw? Nagdulot ba sa Pilipinas ng kaginawahan? Nung pagtatanggal nila kay Erap, hindi, mga kababayan. Bakit? Mayroon na tayong karanasan na ganyan mula nang pinatanggal itong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagkagulo-gulo lalo ang bansa natin, mga kababayan. Napalitan ng mga berdugo, ng mga halimaw sa pera. Oh. Di ba? Tuloy. Ito kay Duterte, impeach ho ang aabutin nito ni Sara Duterte. Maling tao ang kinampihan ng Iglesia ni Cristo. Opinion nila yan, mga kababayan. Wala tayong magagawa dyan. Our beloved Boss Mike Cervera.